O sige nga, anong pangalan ng barangay captain mo? Darwin Fernandez yata. Ay, di ko po alam. Wala, di pa ako botante, sorry. Hindi ko rin alam yung dito. Sorry, hindi ako botante. Okay. Hindi ko po alam yung buong pangalan. Botante na po kayo? Si Tablan? Pero excuse me pagdating sa mga bagay-bagay na may diretso at pisikal na epekto sa ating buhay, walang ibang gagawa niyan kundi ang barangay. Naalala mo pa ba nung panahon ng pandemya at nung naka-quarantine pa ang ating mga buhay? Parang ang tagal-tagal na kasi, Naging maayos ba ang daloy sa inyo ng mga serbisyo ng panahon yon? Kung hindi ka bakunado, mas kakapitan tayo ng virus. Walang lamay pero isang kabaong ang nakapwesto sa gitna ng Loreto Street sa Sampaloc, Maynila. Ng ayuda, maayos at makatarungan ba ang paghihigpit ng labas-pasok ng mga tao? O parang napabaya ang concentration camp ang inyong barangay? Tandaan, sa susunod na magkaka-lockdown dahil sa anumang pandemya o zombie apocalypse, nakasalalay sa husay o katangahan ng kapitan ang iyong kapalaran. Ang barangay din ay kasaysayan at napakagandang simbolismo kung binatay sa pangalan ng mga prekolonyal na barko. Kumbaga, sa pinakapangunahing unit ng lipunan, iisang bangka tayo. At sa paglalayag natin sa mapanganib na karagatan, ang kapitan ng barko at mga opisyal nito ay dapat mapapagkatiwalaan. Sa pinakabungad ng nobela ni Rizal, sa Noli, ang pinakaunang tauhang makikilala natin ay si Kapitan Tiago, ang pinakamayaman sa San Diego. Di bala na kung naging adik sa opium si Kap sa dulo ng libro. Ang pinupunto natin ay ito. Hindi kaya nagkakanda hetot-hetot ang ating bayan. Yung pinakasimpleng unit ng ating lipunan, pinakapangunahing unit, hindi pa natin mapahalagahan. Paano pa kaya yung buong bayan? Sila kaya, kilala kaya nila mga barangay captain nila? O baka sobrang busy sa pagpapalaya sa bayan at wala nang time para sa maliliit na larawan? Sa dinami-daming beses na bumoto ang Kongreso na ipagpaliban ang pagpili ng mga lider ng SK at SB, dito mo malalaman kung ano ang kanilang pananaw. Pagkatapos ng pinakaunang barangay elections noong 1982 kasi, ang susunod dapat noong 1988 ay agad na pinospone. So laging tatandaan, barangay is life. Ang barangay ay buhay. At ang mga kwelang poster na ito ang nagpapabuhay sa mga kampanya. Gaya na lang ng kay Kuya, "Uy, humarap ka." Sila hindi masyadong halata na fans ni Coco. "Uy, copyright, baka habulin kayo ng Disney." Ito sa likod merong BBM, Bongbong Multo. Ito gusto niya, sexy ka. Ito mukhang peke pero kung sa amin yan, iboboto kita, wer, kawawa ka naman. Ito, nanalo kaya yung kuya na may pa-bulldozer. Pero kung bulldozeran lang ang usapan, sumobra sa unity itong sa Cavite noong panahon ng pandemya. Nang mahuli sa zoom camera, ang barangay kapitan at ang treasurer na kitang-kita ang pagtatalik ng isang babae at lalaki. Ang mga ito ay ang kapitan mismo ng barangay at ang treasurer ng barangay. Walang social distancing, pero patunay sa kapangyarihan ng popular na mitolohiya. That the family candidates obtain the highest number of votes. Nanalo rin sa ikalawang pagkakataon Bilang isang barangay po. itong kandidato sa Nueva Ecija na sinubukan nilang apihin at busalan. Total votes Pero sa pinakahuli, siya ang nanguna sa bilangan. of 1,357. Patunay na hindi pwedeng pigilan ang Pepe na makapangyarihan. Pacheco Joseca. Ang Pepe mo at Pepe ko e pangmalakasan. Pepe na mas mabango, tunay na malinis to. Pepe na laging bukas sa'yo, Lunes hanggang Linggo. Ang Pepe ko, ang Pepe ko, ang Pepe mo, ang Pepe mo, si Pepe Pacheco. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.